It's a good move na lumipat agad ng province. Kung kaka-extend niya lang, better move out ng Alberta kasi walang pag-asa sa Alberta. Okay. Walking muna tayo. Okay. Malamig ang panahon ngayon. Today it's December 2. Tapos lang mag-snow since kahapon dito sa Edmonton. So nagpalabas lang tayo ng aso. Gusto niya mag-poop at umihi. Kamusta po kayo mga kapatid, mga Francis? Isang malamig na araw sa inyong lahat. So dito tayo sa aming community. Off ko ngayon Tuesday, Monday, Tuesday, then pasok na naman ako bukas Wednesday and Thursday, tapos off ulit ng Friday hanggang Sunday. So salitan yung aking video. Yun ang bagong ginagawa ngayong Westview at Chapel Gardens. Ayan. Dami nagsusulputan mga bahay ngayon. Okay, anong pwede natin pag-usapan ngayon? Ang lamig! Pero few weeks ago, I think, no, last week pala, grabe yung lamig. Nag-negative 18. Likot ng aso ko, parang excited. Pero ngayon medyo bumaba ngayon, naging negative 6. Pero feels like negative 12. Okay, pag-usapan natin. And nalulungkot ako kasi ang daming nanonood ako ng mga vlog, mga vlogger, yung mga, most especially yung mga TFW na mag-expire na yung kanilang work permit at lumilipat sila sa ibang province. Yeah, it's a good move na lumipat agad ng province. Nabanggit ko yung kasi kausap ko yung dati kong katrabaho sa Philippines, and nabalitaan ko na sa Alberta siya pero in the rural area. Nakalimutan ko yung binanggit niyang area, hindi ako familiar. Pero dito rin siya sa Alberta. Yung asawa niya is a student. Tapos siya ay work permit ata. I don't know, work permit or visitor, something like that. Hindi ko rin naitanong in detail. And kinukumusta ko siya kung kamusta na. Wala pa rin daw siyang kamusta yung process ng papers. Unfortunately, kaka-extend pa lang daw niya. So parang siguro visitor visa siya, something ganun. And I told him na kung kaka-extend niya lang, better move out ng Alberta kasi walang pag-asa sa Alberta for now. Kung maghahanap siya ng Lamia or may magpo-provide na company sa kanya na Lamia, I think Alberta is not a good province kung naghahabol ka for PR, kasi ngayon napakahirap ngayon dito sa Alberta kung ganun ang status mo. I suggest Atlantic provinces area or Manitoba or Saskatchewan.
Sabi ko sa kanya mag-research siya kung ano yung compatible na job na mag-fit sa kanya, job experience, something ganun. Habang may panahon pa, kahit ma-extend ka ng 1 year, 2 years, 2 years or 3 years is not enough. Isipin mo, mahaba pang 3 years pa, marami pang panahon, pero no, 3 years, akala nyo lang mabilis lang yung panahon, di mo naman malayan ka na pala, pa expire na yung work visa mo or student or visitor, whatever na permit na meron ka. Move immediately kung ano yung mga nababagay na province na para sa inyo. Lagi kong sinasabi yan. Share ko lang yung meron kaming kaibigan, ewan ko kung na-share ko na siya sa vlog, I don't know, pero meron na kaming kakilala na galing lang sila ng Alberta, tapos yung path na inaasahan nila dito sa Alberta is nag-close, and unfortunately ilang months na lang yung nalalabi, parang 9 months na lang, or basta less than a year na lang yung nalalabi na kanilang and then they have to move immediately. So ngayon nasa Manitoba sila, siguro magsi 6 months sila this coming December, doon pa lang sila mag-apply for intention to apply something ganun yata. Basta ganun yung application niya. I'm not familiar with yung papers. We're praying for them, most especially may mga kasama siyang mga pamilya niya, asawa niya, mga anak, kasi ang kawawa rin kasi dyan yung mga anak syempre lipat na naman, lipat ng school, paglilipat ng gamit, isa pa yan sa pinaka stressful, yung maglilipat talaga, lalo na kung may mga anak ka, lalo na kung marami kang mga gamit. And ayun nga, praying for his family na ma-process yung papers niya, kasi reality kasi kahit ma-process, for example na ma-nominate ka as PR, ma-nominate ka pa lang, intention to something, mahabang proseso pa yun, depende pa yun kung sino yung mag-process ng papers mo. Minsan talaga tumatagal ng 6 months, something ganun, napakatagal. Lalo na ngayon, medyo naghihigpit sila, masyado silang chine-check nila yung every documents, kung baka fraud or something ganun. Kaya maraming pagbabago, maraming papers na dapat talaga hihimay-himayin mo. Kaya nga lagi kong payo na kung may extra budget kayo, I think it's not the best idea na mag DIY ngayon because of the sudden changes ng mga policy. Mas magandang mag-invest kayo sa mga consultant, yung mga legit na consultant, para may advice sa inyo kung ano yung better way, kung kailangan ba kayo lumipas sa certain provinces na mas mag-fit sa inyo at mas mapadali kayo ng ma-PR. Kasi siguro yung DIY maganda yung mga during COVID pandemic, pero ngayon talaga I advise talagang maglaan ng pondo or budget para lang doon. Move, yun lang yung word, move as early as possible. Wag umasa kung nadirito kayo sa mga medyo known na provinces like Toronto, or yung mga lugar, Toronto, Ontario, Quebec, or Alberta, na medyo naghihigpit or napakaliit na chances na ma-nominate ka. Talagang move. Better Manitoba, Saskatchewan, or Atlantic provinces. Actually, may naririnig ako, nahihirapan rin nga sila kahit mga Prince Edward right now talagang nililimit na lang nila kasi sobrang
Ang dami nga rin naglilipatan and na-overwhelm yung ibang provinces. Nangyari na yan dati pa sa Manitoba. So, share ko lang, ang Manitoba ang pinakamadaling ma-nominate way back nung nandoon pa kami during pandemic. Kaso naabuso ng karamihan kasi ang sa Manitoba, share ko lang, may mga katrabaho ko na galing Toronto kasi sa Manitoba kung gusto mong PR 6 months work experience lang, tapos pasa ka na na intention mo to become PR, tapos after few months ano ka na, PR ka na. Ang nangyayari pagkatapos mo PR, ayun, balik na uli sila kung saan sila nang galing. And then just recently lang, 2 years ago lang yata, na realize ng Manitoba na teka, parang ginagamit lang yung probinsya nila para lang magkaroon ng PR. Ngayon naghigpit na sila. Talaga, kung galing ka sa ibang province tapos student ka tapos wala kang kamag-anak doon, as if I'm not mistaken, less 200 points yata o 250 points, something ganun. Kaya marami rin nagrarally doon sa nangyari. Which is maintindihan ko yung province na yun kasi nga nagamit lang talaga sila. Nagamit as in, ang daming nakinabang doon. Maraming umabuso rin. Ayun. Yun lang siguro may papayo ko sa mga naghahanap pa rin na nangangarap mag-PR. Sabi nga na asawa ko, na napapansin niya panay pa rin daw akong nood. Sabi ko, gusto ko lang alam mo yun, yung update o ano bang nangyayari na sa, lalo na kay Miss Ina, lalo pinapanood yung vlog niya, yung mga latest. Panoodin niyo yung YouTube vlog ni Miss Ina Andolong. Yun, pinapanood ko rin yun. Kaya nakakalungkot. Sana yung mga nangangarap ma-PR. Pero wag muna dito sa Alberta. Don't move, not unless PR ka. Ito na nga reality ha. Yung mga may PR nga, nahihirapan maghanap ng trabaho. What more pa yung mga work permit. Tapos hindi pa masyadong in demand yung trabaho mo, di ba? So talaga, best advice, move as early as possible. Yun lang muna aking may vlog. Kailangan ko nang bumalik kasi ang lamig. Yung gloves ko kasi, yung winter gloves ko nasa sasakyan, tinatamad akong kunin. So balik na tayo. Nakapoop na itong aso ko, nakaihi na. So balik muna tayo doon. Ayan, binaba ko na yung aso ko. Lamig, nakakasipon. Nakatando lang ako. Yung bago-bago pa ako sa Winnipeg, hindi ako nagtutuk. Tuk, or tawag sa atin niya sa Pilipinas is bonnet. Tapos na frostbite yung tenga ko dito. Until now, yan, parang may brown ng konti dito kasi na-frost siya. And yun nga, inano ko yan sa doktor dati yung nasa Winnipeg ako. Winnipeg pa kami. Sabi niya, lagyan lang lagi ng petroleum jelly. Kasi hindi ako nagtutok talaga. Tamad ako maglagay ng tuk. Yun, nadala ako. Yung nagkaroon ako ng frostbite. Kasi hindi basta-basta delikado yung frostbite. Pag naging worse, either may pinakita sa akin yung doktor yung mga frostbite na naputulan kasi nga too much na talaga, kasi hindi na nagsisirculate yung blood mo, then they have no choice to tanggalin yung paa. So yun, kaya nadala na ako talaga, nag-invest talaga ako ng tuk and ng jacket,
maganda dito na investment talaga, jacket rin. Anyway, yun lang muna po yung ating vlog for today. Wala pa yung mga bata. 30 minutes, 3 o'clock, darating yung mga bata. And then maya susunduin ko na rin yung asawa ko. Iiwan ko na lang yung mga bata dito kasi bibili kami ng mga Christmas gift para sa kanila. May mga wish list kasi sila. Syempre kailangan nating surprise, di ba? So, yun lang po muna aking share for today. Salamat sa mga nanood. Don't forget to subscribe, like, and share. Kung pwede rin kayo mag-comment sa aming YouTube channel. At muli, sa susunod pong mga ganap pa dito sa buhay sa Canada. God bless!